Regal day everyone. Today, we are here to present the existing research titled Different Perspective on Information System Problem Solution by Kari Litinen. Before that, let me introduce ourselves. My name is Rasrochin Berba, together with my group mates. So, without further ado, let's begin. Sa panahon ngayon, mahalaga ang IAS sa mga negosyo, paaralan at iba't ibang organisasyon. Pero hindi ito palagi nagiging matagumpay. Maraming factors ang nakakaapekto sa development at paggamit ng IS at madalas nagkakaroon ng tinatawag na system crisis. So, for the background of study, ipinapakita dito kung bakit mahalaga ang information system or IS sa mga negosyo at organisasyon. Pero kahit importante ito, madalas may mga problema sa pagpapatupad ng IS, gaya ng technical, economic at organizational challenges. Maraming eksperto ang tinatawag itong system crisis dahil hindi lagi naging successful ang implementation ng IS. Kaya ang research na ito ay sinusubukang inuwain at i-classify ang iba't ibang problema at solusyon gamit ang framework ni Ives et al. 1980. So, for this statement of the problem, tinatanong dito kung ano ang mga common na problema sa development at paggamit ng information systems. Paano nakaka-apekto ang technology sa IS? Ano ang pwedeng gawin para mapabuti ang proseso? Paano nakaka-apekto ang structure ng isang organization sa success ng IS? At ano ang mga teorya ang makakatulong para mas maunawaan ang mga failure at solution sa IS? Ako si Javis Mitra, Significance of the Study. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa apat na grupo. Una, sa information system developers, sa pag-unawa sa mga hamon sa IS development. Pangalawa, sa business organizations sa pag-intindi kung paano nakakaapekto ang IS problems sa kanilang negosyo. Pangatlo, sa researchers at academicians bilang basehan para sa mga hinaharap na pag-aaral. At panguli, sa mga mag-aaral bilang reference para sa mga kursong information system at software engineering. Ako nga po pala si Jalen Kirk B. Logroño at ang i-explain ko is scope and limitation. Sa part na ito, sinasabi na ang focus ng research ay ang pag-identify ng mga problema sa information systems, lalo na sa development at paggamit ito. Tinitingnan dito kung paano nakakatulong ang technical advancements, process improvements at organizational strategies. Pero, may limitasyon ang research na ito dahil hindi ito nagko-collect ng empirical data tulad ng case studies or surveys. Sa halip, ginagamit ito ang existing frameworks at literature. Hi, I'm Nestorial Gabay. So, sa part na ito, nire-review ang mga existing research tungkol sa information system problems. Halimbawa, ayon kay Kling noong 1980, nagkakaroon ng failure ang IS kapag hindi ito maayos na na-integrate ng pangangailangan ng isang organisasyon. Ayon naman kay Lucas, 1975, madalas nagkakaproblema sa IS dahil sa user dissatisfaction at resistance. At ayon naman kay Alter, 1980, para matagumpayan ang IS, kailangan ng tamang data accuracy, user engagement, at system efficiency. Sa research na ito, ginamit ang qualitative approach gamit ang document analysis. Ibig sabihin, hindi tayo nag-survey o nag-experiment, kundi nagbasa tayo ng mga academic journals, conference papers, at books tungkol sa information systems. Ang ginamit na framework para ma-classify ang mga problema at solution ay ang Ives et al. Noong 1980 IS Research Model. So, for the result and discussions, based sa research, may tatlong main challenges sa IS. Una, sa development phase, nagkakaroon ng problems tulad ng unclear goals, limited technology at poor communication. Pangalawa, sa paggamit ng IS, may issues tulad ng difficult operations, inaccurate data at employee resistance. Pangatlo, ang solusyon ay nakasentro sa pag-upgrade ng technology, mas magandang documentation at flexible design tools. Ipinapakita rin dito ang importance ng adaptive at collaborative approaches sa IS development. Sa conclusion naman, sinasabi dito na napag-alaman na
Maraming factors ang nakaka-apekto sa success o failure ng IS, mula sa development phase hanggang sa paggamit nito. Ang tamang balance ng theoretical, technical at organizational approaches ang susi para masolusyonan ang mga problema sa IS. Recommendation. Ano ito? Ang paggamit ng parehong structured at flexible na development methods ay mahalaga para sa IS developers dahil nakakatulong ito sa paggawa ng mas maayos at madaling may adjust the systems. Sa business organizations naman, mahalagang iayon ang IS strategy sa kanilang business goal. So, overall, napag-alaman namin ng information system ay maraming challenges mula sa development hanggang implementation. Ngunit, sa pamamagitan ng tamang technology, planning at collaborations, maaaring maiwasan o malutas ang mga problemang ito. Pinili namin ang research na ito dahil malaki ang kaugnayan nito sa aming kurso na information system. Bilang mga IS students, malagang maunawaan namin ang mga totoong problema na kinaharap ng industriya pagdating sa development at paggamit ng IS. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga failures at solutions na tinatalakay sa research na ito, mas magiging handa kami sa hinaharap upang gumawa ng epektibong systems sa aming mga karir.